We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa adsaran sang kamatuoran kagulas sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Eden Prietos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, hagna sa pagpatuman sang half-cup rice sa mga restaurant ginaduso sa House of Representatives. Pila sa mga tag-iya o kung nagadumala sang kalan-an, pabor sa hagna agud malikawan ang usik sa kanon. Kamusta naman ayhan ang presyo sang patatas kag kamote nga pwedeng alternatibo sa kanon? Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang live ikan sa Haro, Iloilo City. Zen, anong latest? Jert Kate Adrian, ginakabig na dako nga bentaha sa mga residente kung mapatuman ang half-cup rice bill agud mapahaganhagan ang rice wastage kada adlaw. Nagalabot sa 3 ka kilo sang kanon ang mabilin o kun mauyang tag sa kaadlaw sa Korean restaurant nga ini. Sa pagmahal sang bugas, plano sang management nga ipatuman ang half-cup rice agud may option ng mga customer kag maubos ang gina-order nga kanon. Amo na mag-adjust sa rice pala refill. Kay siyempre malang bugas. Pero wala mo sa dangga pa na o gasaka lang sa. Iniman ang tinutuyo sang hagna nga ginaduso ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Ang half-cup rice bill ang nagamando sa mga restaurant nga magserbe sang half-cup rice para malikawan ang usik sa kanon. Ginaduso man sang kongresista ang pagserbe sa mga restaurant sang kamote bilang alternatibo sa regular potato fries. Una naging pahayag sang Philippine Rice Research Institute nga base sa ila datos duha ka kutsara sang kanon ang mausik sang kada tao tag sa kaadlaw. Sa karinderya nga ini mahimo naman makabakal sang half rice. Diri sa amon gabligya kami half sa customer kapin sa mga estudyante. Kay siyempre pigado man subong mo mga estudyante diri danda mo kaon sa amon. Bentaha kuno ini sa mga customer. Kaangay kay Manong Juvie nga dako ang matipid sa karinderya, ilabi na nga sa iban nga restaurant tag 30 pesos na ang isa ka cup sang kanon. Makatipid ka kung karinderya mo. Makasibay isa lang alang ba yung kwarta ba? Pabor man diri si Joe Marie nga ginalimitahan ang pagkaon sang kanon para man sa iya ikaayong lawas. Kung magdamo ka kaon sang rice, ma-diabetes ka man. Samtang ang alternatibo sa kanon nga patatas ang nagnubo naman sang 10 pesos kada kilo, apang mas barato sa gihapon ng kamote. Kung mas mahal ang patatas, ang kamote. Kaya ang kamote pwede mo siya ibutang sa mga sarsyado, apritada, pwede mo man ipamahaw, pwede mo man sa mga kung halimbawa hindi ka makatigang na mo nang pamahaw mo sa aga. Pwede mo na siya ipamahaw merienda. Yara sa 180 pesos tubtub 200 pesos ang kada kilo sang patatas, 180 pesos ang kada kilo sang potato marble, samtang ang sweet potatoes o kon kamote ang yara lang sa 50 pesos kada kilo. George Santo sa ginaduso nga hagna sara nga mamultahan sang 20,000 pesos tubtub 100,000 pesos ang mga restaurant, hotels kag iban pa nga similar establishments sa tion nga magpaiway sa pagbaligya sang half-cup rice sa mga customer. George? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang. Sa Negros Occidental naman, mga kapuso, kaso sang amebiyase sinatutugan sa syudad sang Sipalay. Mga positibo, naglabot na sa 4 kag napulo ka mga persona ang ginalagan sa ospital bangod sa pagsuka kag pagsakit sang tiyan. Nakatutok, Eileen Pedreso.
Ginatutukan karon sa Negros Occidental Provincial Health Office ang barangay Manlukahok sa siyudad sang Sipalay matapos makarecord sang kaso sang amibayasis. Sa datos ng probinsya, 4 ang nakumpirma nga nagpositibo sa pamalatian. May napulo na ka mga persona nga gidala sa ospital bangod sa pagpalanuka kag pagpalanakit sang tiyan. Ginkantuan naman sang aton nga mga city health officers. Kaya daw i-cover nila bala kuno ang ato nga area bala nga ginhalinan sang water source. Plano sang LGU nga magpahamtang sang water laboratory analysis sa kada distrito. Dili pati gayunon ang chemical kag physical examination agud gilayon mahibaluan kung positibo sa bakterya ang water source sa mga residente. So ginalantaw namon if ang aton balang mga district hospitals basi maka-cater man no in the future kay may mga medtechs na taday available para kada distrito may ara taya water laboratory analysis. Ginabisuhan sang health authorities ang publiko nga siguraduhan nga matinlo ang ginapreparar nga pagkaon ka maghugas sang kamot agud malikawan ang kaangay nga pamalatian. Upod Garwal Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga residente sang Sitio Lanag, Barangay Bakong sa Dumangas, Iloilo, nagperma sang petisyon agud mabuksan ang kudal nga ukon ginbutang sa ilang nga alagyan. Nagpasirado sang dalan nanindugan nga titulado ang duta nga iya ginapanag-iyahan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa masobra 30 katuig, naandan sa mga residente sang Sitio Lanag sa Barangay Bacog, Dumangas ang masulay nga paglabay sa ini nga dalan. Apang sa Nobyembre 8, nakibot lang ang mga pumuluyo sang ginsaraduhan ng ilaalagyan. Sa pagsekyar sang news team, mahimo makalabay ang tao sa gilid sang ginbutang nga kudal apang hindi makaigo ang mga salakyan. Gani nabudlayan ang mga residente ilabi na kung matamo sila sang dala. Kay subong may abring klase, katulong ako sa apo ko. Eskwelahan. Tilaktong panamon, malakon maayo lang balang hindi magulan. Kung magulan budlay Porsyentador mo lang kami. Yung mga bitbit ka naman na. Siyempre may ginapasa, kung hindi ka nakagida, pasaanan mo gid lang na kaya hindi ka naman di kasulod ng mga salakyan mga tricycle. Sunod sa punong barangay sang Bakong, 80 ka panimalayo kung ginabanta 350 ka mga individual ang apektado. Ginakabalakan man sa mga residente nga hindi sila makadali-dali guwa sa tion sang emerhensya. Sunod sa outgoing punong barangay, nagpablatter na sila sa kapulisan. Nakigsugilanon man sila sa tag-iya sang duta nga si Sefriano de Loria. Apang nagpakita ini sang titulo nga ginapanag-iyahan siri ang duta nga ginkudalan. Ginpadulungan naman kuno sang taga-LGU ang lugar. Nanginstil na ang kudal halin sa ginbalabag nga semento nga poste. Nagpirma na sang petisyon ang mga pumuluyo agud mabuligan sila nga mabuksan ang kudal. Ginpasa nila ini sa alkalde kag sa opisina sang gobernador. Nga amo sila nga kadugay na amo sila nga natabo nga bago lang nila ginserhan. Amo lang mga bagay. Pag wala man sila kuno kapaybalo, double piada lang. Amo man lang ilang gusto matabo. Di paano na kung may mga emergency. Amo man lang ilang sa ilang petisyon. Suwong temporaryo nga nagaagi ang mga residente sa irigasyon malapit sa ginkudalan nga dalan. Apang malayo ini kag mabudlay pa ang dalan. Ang nakita ko nga una nga dira sa may irigasyon. So galing kay madamo sang guba-guba man ang irigasyon, gintingawaan ko gid nga matambakan kag subong okay maagyan na siya. Ang problema lang namon kung mag-ulan kay madanlog gid. Ginpadulungan sa news team ang balay ni Deloria apang nagpamalibad ini nga magpa-interview. Nanindugan ini nga may ginauyatan nga titulo sang duda. Nahibaluan nga nagpapili si Deloria bilang punong barangay sang Bakong apang naperde ini kay Ermar Ausan nga residente sang Sitio Lanag. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas. Padayon ang investigasyon sang President Roxas Police sa natabo nga pagpaniro sa 42 anyos nga babayi sa barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa kahapon. Ginkilala ang biktima kay Sandra Baluco nga ginapahayag live-in partner sang isa ka punong barangay kag treasurer sang isa ka lending company. May mga anggulo na nga ginasunda ng kapulisan apang padayon pa nila ini nga ginaberipika.
Base sa investigasyon, nagapanaog sa iya motorsiklo ang biktima sang gintiro sang suspect nga sakay sa motorsiklo. Nakaangkon sang 2 kaigo sang bala sa ulo ang biktima nga gindeklara nga dead on arrival sa ospital. 3 ka basiyo sang kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Sa hot pursuit operation, na-recover sang kapulisan ang motorsiklo nga ginapahayag gingamit sang suspect sa Barangay Bilangan, Pilar. Wala ini sang plate number. Sa iban pang nga balita, mga parte sang lawas sang biktima nga gin-chop-chop ka ginpanghaboy sa nagkanainlaing nga lugar sa Iloilo City, ginpaidalom na sa DNA test. Mga ginbilin nga mensahe malapit sa nasapuan nga parte sang lawas, isa lang ang nagsulat suno sa kapulisan. Si Kim Salinas nakatutok. Ginpaidalom na sa DNA test ng mga parte sang lawas na ginpanghalid sa distrito sang La Paz, haro kagarevelos ang nagligad niya semana. Iniagod makumpirma gid kung isa lang katao ang nagapanagiya sa mga parte sang lawas. Apisar may pamilya nagikan sa Barangay 7 sa Banwasang San Miguel ang nagclaim nga ini amo ang ilahimata nga si Christopher Cabalquinto alias Tope, 32 anyos. November 9, nakakolekta sila sang sampling. Kag November 10, natigayon nila nga may padala sa bahin sang Camp Crame, no, para madeterminar kung indeed pareho sang pagpati sang pamilya, pareho sang ila pag-claim kag pagaligar, isa lang to katawo ang kapanag-iyak. Nagpasalig ang Civic Forensic Team nga makagwa ang resulta sang test pagkatapos ng 21 kadlaw. Napaidalom na sa post-mortem investigation ang mga parte sang lawas kag ginarekomenda man nga i-autopsy. Samtang ginkumpirma man sa kapulisan nga isa lang katao ang nagsulat sa mga ginbiling nga mensahe sa sako kag plastik. Sa diin ginsulod ang mga ginutod niya lawas. Ang mga mensahe ang pareho nga nagapaandam sa mga drug pusher. Na-checkyar nila nga itong may mga sulat pa itong upod sa pagkasapos ang isang bangkay is ginapanagihan sang isa lang katao, ang strokes bala. So isa lang. Ginatutukan man sang Special Investigation Task Group Cabalquinto ang ginmensionar sang pamilya ni Cabalquinto nga si alias Lablab nga ulihi sini nga nakaupod sa isa ka convenience store sa San Miguel. Ang Haro PNP may na-identify na certain Lablab sa bahin sang Bulilao, pero hindi pa ma-certain kung amo ni ang ginanamin sang pamilya. Sa pagpangusisa sang San Miguel Police sa CCTV footage sang convenience store, nakita nga wala sang upod si Cabalquinto halin alas 11 sang aga sang Nobyembre 2, tubtob alauna sang kaagahon sang Nobyembre 3. Nakita man nga nagalakat ng ini. Una nagin pahayag sang pamilya nga upod ni Cabalquinto si Elias Lablab kag may motorsiklo ang biktima. So, ang atong assumption is that may isa lang dito katao nga nakaagi sa 7-Eleven, which is hindi siya maklaro kung si Tupegi na to, basta may isa katao lang ang nakita sir nga wala siya sa upod. Sunod sa kapulisan, nagapabilin nga duha ka anggulo ang ilagay na sundan sa pagpatay sa biktima, ang iligal nga droga kag crime of passion. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso, 288 kamapigado nga pamilya, pinakauna nga makaisar sa housing unit sa idalom sang pabay program sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Todo na ang pagpanghanda sa Bacolod City LGU kag Department of Housing and Urban Poor Development para sa turnover sa pabay program sa national government para sa mga Bacolodnon. May kalaparon niya 24 square meters sa ginabanta ng Gabalor, masobra 1 million pesos ang kada unit. May araman sang swimming pool kag gym sa lugar. Pila sa qualification sa long-term housing loan sa Pag-ibig ang 10,000 pesos nga bulanan nga income sang tag sa kapamilya. Tungod sa ginapaabot nga subsidy halin sa national government, kang posible pati man sa LGU, ang bulanan nga balayran sa benepisyaryo, magalabo sa 2,300 pesos sa sulod sa 30 katuig. What highlights this U-Home housing program is not just the units nga affordable, nga socialize ang aton nga approach, it's the facilities that comes with it. We made sure nga they do not go beyond 50% utilization. Bukod may ara kapin 50,000 ka-identified informal settler family sa syudad, kumpiyansang LGU nga malabot ang target antes pa man makumpleto ang housing units sa 2025. Pareho manabla sa mga taga-Hong Kong, taga-Singapore. Nga anang intayo yun sila sa economic development. Kung ikaw yan, nagdako ka sa apartment, nga kamo lang yan nuclear family, ginedukar ka. Hindi, pag abot mo sa working age mo, do wala kaya masyado issues. Ang values yung dala-dala mo, values ng parents mo. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos,
1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga negosyante kag konsumidor ginkalipay ang igapatuman nga kapin 3 pesos per kilowatt hour nga one-time refund sang More Power. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Epektibo November 18 tubtob December 14, 2023 nga billing cycle ipatuman sang More Power and Electric Corporation ang 2 pesos kag 76 sentimos per kilowatt hour nga buhin sa sukot sang kuryente. Ini ang ginatawag nga one-time refund sang pass-through charges santo sa ERC Resolution number 14 series of 2022 ukon na resolution adopting the revised rules governing the automatic cost adjustment and true-up mechanisms and corresponding confirmation process for distribution utilities. Suno sa More Power, may ginasunod nga formula sa pag-compute sang electric rates base sa previous power bills. Bangod pa dayon ang pagnubo sang electric rates, ang ginsukot nga presyo sa previous electric bill ang kinahanglan nga ibalik sa mga konsumidor. Ang ini nga refund naga-cover sang accumulated differences sa billed amount sang pass-through charges halin Enero hasta Setyembre sa sini nga tuig, kung ikumpara naton sa allowable na network revenues. Ang refund ang ginkalipay naman sa mga konsumidor, ilabi na sa mga may negosyo. Sa aton nga daily consumption, ma'am, ti makabulig na ang ara nga bagay. Even 1 month man lang siya, pero ti at least maka-help na sa aton ang mga extra na nga inubayad para sa kuryente, kundi mabaya ano pa to sa pagkaon. Mas dako siya ang effect, kaya at least makabulig wala sa amon. Kaya syempre, barato na lang. Subondaan mahal na sa mga tanan-tanan. So, yadi pa. Ang iloy nga si Jollibee, yara sa 600 to 700 pesos ang monthly bill. Dako kuno nga bulig ang makinot sini sa pagnubo sa presyo sang kuryente. Kung makabulig idi kay syempre gatas bata namon, kundi makadugang-dugang patudaan. Magabalik naman ang regular rate nga 10 pesos kag 55 centavos per kilowatt hour sa residential kag 9 pesos and 87 centavos sa commercial rate sa masunod nga billing period. Samtang ginpahayag naman sang Ileco Uno nga hindi pa sila makapatuman sang one-time refund sa karon. Regarding na sa over-under recovery, may ara kita sila nga competition, no? Nga ginabasihan. So, as to sa parts ng Ileco 1, sa amon nga competition, wala pa kita sa refund. Pero once nga mag-reach ang threshold na set sang ERC, like 10%, so may ara makita nga automatic refund sa aton yung mga consumer. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Samtang mga puso, mga PDL naman o persons deprived of liberty ginalisa bilang persons living with HIV/AIDS sa mga nakailain jail facilities ng BJMP ginakablakan nga magdamo sa Negros Occidental. Yaring balita nga atong gintutukan. Antes pa man ng World AIDS Day sa unang adlaw sa Disyembre, nagpabutyag na sang kaalarma ang grupo sang HIV/AIDS advocates bangod nagdangat na sa 1,300 ang numero sang captured cases sa Bacolod City kag Negros Occidental. Nga ilan na records sa ginpatigayon ni HIV testing sa kabaranggayan. Masobra 170 kasos ng HIV ang nalista sa Negros Occidental sa tinilikdan niya tuig, samtang masobra siya naman sa Bacolod City. Isang Negros Occidental sa may madamong active cases sang HIV sa rehiyon. Sa record, may madamong kaso ang mga nagapangidaron sang 25 tubtob 34 anyo sa January tubtob September sang 2022. 15 ang pinakahubin nga natapikan sa pamalatian sa Negros Occidental. Male to female ang kadamaan nga transmission sang balatian. Prioridad man sa HIV/AIDS advocates nga tutugan ang sitwasyon sa mga PDL sa jail facilities nga natumod bilang persons living with HIV. Sa Metro Bacolod District Jail, male dormitory sa Singkang, masobra 400 ang ginpaidalom sa testing. Isa ang nahibaloan reactive, kag ginahibalo pa kung nakuha sining virus antes panahunong sa presuhan ukon sang nagsulod na ini sa jail facility. Kay maskit isa lang ang makakapture ta diri ang positive, kadelikado na kay siyempre mismo ang aton ng mga chief sa BJMP, kabalo sila nga may nagakalatabog sa sulod. Sa Handumanan Male Dormitory naman, 800 ang ginpaidalom sa screening sang tinalikdan nga November 8 kag 9.
may isa ka captured case. Ang persona ng isa ka LGBTQ member. Isa pa ka LGBTQ member man ang natumod reactive sa BJMP facility sa Victorias City. Ginbasalig naman sa BJMP 6 ang ginahatagan nila sa pagtamod ang mga PDL nga living with HIV agud mapaiway ang paglinat nanay. Gina-segregate lang natong gid sila mga male PDL nga LGBTQIA+, no. Separate cells lang sila para good maproteksyonan man naton sila. Padayon man ang recruitment sa BJMP sa medical personnel kag psychologist nga magatutok sa overall support sa mga PDL nga nagasuprer sa pamalatian. So, nagkakanda kami sa quarterly test kung may aragin man tagaan sang appropriate nga approach. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Tatlo ka mga balay sa Barangay Poblasyon, Libakaw, Aklan ang nasunog pasado alas 4 kaina sang kaagahon. Suno sa Libakaw Fire Station, isa ka balay ang totally burned, samtang duwa naman ang partially damaged. Ginalantaw nga nag-umpisang kalayo sa ancestral house nga ginapanagiyahan ni Ricardo Isagan kag naglapta sa kaiping nga mga balay sang mag-utod nga Arturo kag Ray Anthony Sunyo. Padayon pang investigasyon sang BFP sa gintunaan sang kalayo. Apang sa inisyal nga investigasyon, nagagawa nga wala sang kuryente sa lugar sang natabo ang sunog. Wala naman sang may napilasan o napatay sa insidente. Ginabanta yara sa 1.7 million pesos ang ginbilin nga danyo sang sunog. Kapulisan may natumod na nga duha ka persons of interest sa pagpatay sa tigulang nga tricycle driver sa New Lucena, Iloilo. Samtang Lambunaw Police ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang ginpatay nga senior citizen kung magapasaka sang kaso. Si Kim Salinas nakatuto. Hindi magdumo sa duwa ka persons of interest ang natumod sa kapulisan sa pagpatay sa 73 anyos nga tricycle driver kag nasapuan sa barangay Kabugaw, Lucena, Iloilo kahapon. Nanginbasehan sa kapulisan ang mga saksi kag nakuha ang CCTV footage sa barangay hall sa Kabugaw kung sariin makitaan ang paglabay sang tricycle sa biktima. Nakita man sa CCTV ang nagasunod nga motorsiklo sakay ang duha ka mga persona pasado alas 2 ang hapon sang Domingo. Siyempre na konsideran natin mga ebidensya. At the same time, siyempre gano'n hindi natin sa mga research. Hindi natin mahambal sila, hindi natin mahambal nga hindi sila. Ginkilala ang biktima nga si Eduardo Seron sa barangay Ginubatan. May ginasundan ng alid ng kapulisan apang hindi pa matuad. Posible nga nagpalagyo ang biktima sa mga sospek samtang may pilas bangod sa mga tinulo sang dugo ang nakita sa dalan malapit sa Kakahuyan kung sariin nakitaan ang bangkay. Nakitaan man ang tricycle sa pila ka metros ang kalayoon. Sa pagpangusisa sang kapulisan, duwa tubtob tato ka beses nga nakabaton sa pagpamahog ang biktima. Wala siya record nga siya ang siya lang ginatunaan so wala. Hindi siya ang gina-threat, siya ginapahog. May araw na tagang record na ang balaya nahabuin siya wala maglalag na tao. May posibilidad man nga kilala sa biktima ang persons of interest. Ginahulat sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sang gintiro patay nga si Antonio Artiaga kung pasakaan sang kaso ang persons of interest nga natumod sang kapulisan. Ginkumpirma sa kapulisan nga ang biktima ang ginatudlo sospek sa pagpangswetek sa bulangan malapit sa crime scene. Madumduman nga nasapan patay kag may igo sang bala si Artiaga sa barangay Taranghawan sang Huwebes. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Dancing while cooking, no problem ina kay Marian Rivera. Sa iyong latest nga TikTok video, sabtang nagaluto ini isang broccoli pasta nga favorite dish. Isang pamilya, graceful ang dancing sa kapuso primetime queen. Gani magluwas nga nalingaw, nagbilib ng netizen sa abilidad ni Marian pagabot sa dancing. Black is the color of elegance and power para kay Miss Universe Philippines Michelle Lee. Ini ang hugot sa iya latest OOTD sa kalabanan color black. Para sa Sparkle Star, may dating ang gininga kolor kag nag-reflect man sa iya personality. Ara na sa El Salvador ang aktres para sa Coronation Nights ng Miss Universe 2023 sa November 18. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Banay kag Elias, magkakita ay nabala ang pagtimulos ni Elias sa mga nagpatay siya pamilya. Mag-umpisa na. Sino pa malang dugag kontrabida sa kabuhi ni Elias? Inaakagibad pa ang mga mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras.
ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Importansya sa pagdonar sang dugo ginhatagan pagtamod sang Philippine Red Cross. Mga blood donor kag stakeholder ginpasalamatan man sang organisasyon. Ini ang gitutukan ni Ashley Lisa. Donate Blood, Save Lives. Ini ang padayon nga ginakampanya sang Philippine Red Cross agud mainganyo ang mga individual nga magdonar sang dugo kag makasalbar sang kabuhi. Suno sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter, humalin Enero tubtob Oktubre subong nga tuig, naglabot na sa 23,395 blood units ang ila na kolekta. Apang bangod madamo sa ospital nga ginasuplayan sang dugo ang Red Cross, padayon man ang ila blood donation drive. Panawagin kami na sa Philippine Red Cross na tanan ng mga maawala sang masakit, ng mga 16 to 18 years of age, mayo ang panglawason, pwede gid makakadto sa among opisina o sa ato ng mga mobile blood donation activities kag mag-donate sang dugo. Dako man nga bulig ang blood donors kag stakeholders nga nagasuporta sa blood donation drive agud makalikom sang kinahanglanon nga dugo. Kami gid nagapasalamat sa inyo na naga-donate kamo sang dugo, no? Kag damo gid na mga tawo ang tawag na nabuligan sang inyo hamili na dugo na gindonar sa amon. Gani ang mga ini ang ginkilala man sa ginpatigayon nga ika-22 nga Blood Donors Awarding and Recognition Ceremony sang Red Cross. Ang GMA Regional TV Western Visayas ang nakabaton sang testimonial plaque bilang partner sang Red Cross sa masobra na napulo ka tuig kag nakatipon sa masobra 10,000 units sang dugo sa mga ginhiwat nga Kapuso Bloodletting Day sa rehiyon. Ang Kapuso Bloodletting Day nga ginahiwat kada tuig ang kabahin sang advokasya kag serbisyong totoo sang Kapuso Network, kaupod ang Red Cross, government agencies kag stakeholders agud makalikom sang dugo kag makabulig sa mga nagakinahanglan sini. Upod kay Marvin Lauderes, Ashley Liza, One Western Visayas. Second chance da, mga kapuso atagan sang tsansa ang mga personnel sa bitaw nga nagpositibo sa illegal nga droga sa kasanga surprise drug testing sa Agosto sunod sa tagpamuno sini nga si Patrick Lacson. Madunduman nga sa 53 ka mga nagpositibo nga mga personnel sa Poso kag bitaw, 36 ang ginpaidalom sa rehabilitation program kag may tsansa nga makabalik sa trabaho. Ang mga wala naman nagpakigbahin sa programa sang City Anti-Drug Abuse Council o Kadak, ginlista na bilang gabahin sa drugs watch list sang Bacolod City Police. Sunod kay Retired General Primitivo Tabuhara, tagpamuno sang Kadak may tsansa pang mga ini nga magsulod sa barangay rehabilitation program sa ilang lugar. Samtang nagdangat naman sa kabing 500 sa traffic violators kag offenders ang nadakpan sa malapnagon nga clamping kag towing operations sang Bacolod LGU. Sa subong, duha pa lang sa 4 ka tow trucks sang third-party contractor ang naga-operate. Sa masunod nga tuig, ginalauman kag ginapaabot ang duga nga napulo ka tow trucks. Mga kapuso, may pagbag-o sa ginabantayan nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Halin sa tropical depression, naghinay ini bilang isa ka low pressure area kag ulihi nga nasiplatan 1,620 kilometers na sidlangan sang southeastern Mindanao. Suno sa pag-asa, posible gihapon nga magsulod ini sa PAR kag wala man ginakuha ang chance sa sini nga liwat nga magbaskog sa mga masunod nga adlaw. Kung makasulod sa PAR bilang bagyo, pagatawgon ini sa local name nga Kabayan. Sa sulod naman sang PAR, padayon ang pagluntad kag magapaulan gihapon ang shear line kag amihan. Base sa datos sang Metro Weather, may chance sa gihapon sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa iban pangabahin sang pungsod. Gani hindi magkalipat nga magdala sang payong o kung anuman nga proteksyon sa ulan. Mga puso, nakakuha naman sa ikaduha nga daog ang Letran Knights. Sang malutos, ang Arellanic Chiefs score nga 67-58. Sa ilang hampang subong hapon sa nagapadayon ng second round sa eliminations sa NCAA ZZ99 Men's Basketball Tournament. Apisar nga mabudlayan na ang makasulod pa sa Final Four, napauntat naman sang Letran Knights ang malawig nila nga losing streak sa kompetisyon.
Player of the game si Kobe Monhe nga nakakuha sang 13 points, 4 rebounds kag 3 assists. Samtang mas mabakod naman sang JRU Heavy Bombers ang tsansa nila nga makasulod sa Final Four sang ginlutos ang EAC General sa score nga 77-64. Ang hinampang makapuso sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo inisalamat sa pagtutok o sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Jethro Charlatani ni ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.